pa nga ho niya ako na nga nakatulong, na wala naman akong intensyon na masama, ako patuloy na pasama sa harap ng maraming tao, lalo na po't binabatikos po siya. Yun nga rin po masakit sa akin dahil yung mga taong hindi dapat madami sa problema ko, dinadami po nila at binibigyan ng kahulugan. Siya nagtatakip ng mukha. Ayun na, nakikiselfie siya. Diba? Nakikiselfie siya. Ito yung pinsan niya. Ayan, nakikiwaki-waki na rin siya. Okay, tinitingnan nila. Ayan, nakikiselfie siya. Hindi siya nagtatakip ng mukha. Huwag na magtakip ng mukha, be. Nag-i-improve na rin siya kahit paano yung nga lang yung hiya niya. Hindi niya maalis at minsan. Kaya siguro di natin mapersa-persa, baka paunti-unti. Pero meron na rin siyang improvement din. Marunong naman siya mag-picture mag-isa. Ayun siya, sa jeep Tapos ayan yung ayan silang dalawa magkapatid, nagpipicture silang dalawa. Ayan dahil may ngiti-ngiti siya kahit pa paano may improvement na rin. Sinasanay ko nga siya maging ngiti siya para mawala yung hiya. Tama yan tayo. Nakadila-dila pa siya. Ayan meron pa dito yung nakawaki silang dalawang magkapatid. Yan Kaya sabi ko unti-unti para masanay siya. Bumalik yung confidence niya sa sarili niya. Talagang nawala yun sa Tatagal na siya ng tagalin mo yung kamay mo na. Kami yan kaibigan sila na. Baba mo lang yung kamay mo na. Mas pagdating po doon sa may kanto, kaliwa po ulit tayo. Kanto kakaliwa po tayo dyan. Kaliwa? Opo. Diyan kanan po tayo dyan. Para main road na yung labas natin. Tapos pagdating po dyan ulit sa may kanto, kaliwa, dire-diretso na po yan. Grabe po ang basher sa amin ng aking pamilya Lalong-lalo na po sa misis ko, umiiyak po siya gabi-gabi, halos hindi po makatulog kasi hindi niya po ini-expect yung grabing batikos po sa kanya. Na sa tingin naman po din namin at lalo na po sa kanya na wala naman po siyang ginawang masama. Nakatulong na nga po yung tao, ang tinitingnan pa po ng mga ibang tao, yung kamalian. Pero yung mga ibang kabutihan, hindi po nila nakikita yon. Bagkus kung anong masilip nila, ginagawa nila ng butas. Kaya ang misis ko, apektado po. Umiiyak na po siya gabi-gabi dahil inaalala niya yung mga masasamang komento ng mga ibang tao. Na which is wala naman talaga siyang ginawang masama. Sabi pa nga ho niya, ako na nga nakatulong, na wala naman akong intensyon na masama, ako patuloy na pasama sa harap ng maraming tao, lalo na po't binabatikos po siya. Yun nga rin po masakit sa akin dahil yung mga taong hindi dapat madami sa problema ko, dinadami po nila at binibigyan ng kahulugan. Ang sa akin lang naman po sana, tayo po mga tao, wag po tayo agad-agad manghuhusga. Wag ho tayo tumingin sa kung ano man ang pwede nating ibatong kamalian ng isang tao. Bakit po natin hindi magawang tumingin sa kabutihan ng isang tao, kundi ang tinitingnan lang po natin ay ang puro kamalian? Bakit po ganun? Hindi nyo po din po alam na may damdamin din hong nasasaktan, na wala naman hong kinalaman at ginawang masama. Yun lamang po, pakiusap ko po sana, itigil na po na sana natin ang masasamang bash sa isang tao kung wala naman po tayong magandang sasabihin. Yun lamang po, maraming salamat. Bali nababasa po niya tayo. Nababasa po niya kasi tinitingnan din po niya kung ano yung mga komento sa kanya na hindi naman po niya ine-expect na pati po siya mamasamain ng mga tao. At ano rin po, may mga tumatawag na relatives po niya na pinapagalitan siya na bakit lumabas ka pa. Sabi naman ng misis ko, hindi ko naman din alam na ganun sila sa akin, sabi niya. Na wala naman akong intensyon, sabi niya. Kundi may pabot ko lang yung pakikiramay ko sa pamilya ng asawa ko, sabi niya. Bakit ganun? Minasama pa nila ako, yun po ang sabi niya. Ganun talaga tayo, no? Hindi natin mapiplease lahat ng Kaya nga tao. po Kahit gumawa tayo ng maganda, mayroong masasabi pa rin talaga, no? Kaya tuloy lang.
Kaya nga po sabi ko sa misis ko, huwag kang mag-alala. Hanggat alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, ipasa Diyos mo na lang lahat. Diyos na ho ang bahala. May plano rin ang Diyos kung ano man ang ano natin sa Kanya, siya na po ang nakakaalam. Yung po ang sabi ko sa Kanya para pinapalakas ko din po yung loob niya. Kasi iyak siya ng iyak, halos ayaw kumain dahil nga inaalala niya, parang napahiya na daw siya sa buong mundo, lalo na sa mga nakakakilala sa Kanya, sa mga kamag-anakan po niya. Yun lang po ang inaalala ko rin. Sana po wag na po tayo magkomento ng hindi magaganda kung hindi nyo naman po alam ang pagkatao ng isang tao. Yun lamang po, salamat. Kalooban ng asawa ko, hindi natin mali sa kanyang umiyak dahil nasaktan siya Opo. Tapos may tumatawag din sa kanya mga kapatid niya na sinisisi siya bakit daw siya lumabas pa sa camera. In-interview nga ako, sinabi ko rin yung salubing ko na tungkol sa pamilya ng asawa ko na yun nga, ako na nga ang tumulong, ako pa napasama, yun nga sabi nga ako niya. Tsaka actually tay, lumabas man si nanay kay hindi, may mga nagtatanong na rin talaga doon sa base sa mga salaysay nyo po. Marami na rin talagang nagtatanong patungkol sa kanya. Napanood ko rin po yung sa side ni Kate pero ayoko na magkomento. Baka lalo pa pong lalong humaba at lalo rin po akong masamain. Basta ang pagkakaalala ko lang, sa unang umpisa ng vlog natin, wala naman akong dinamay at wala akong minasama na kahit isang tao. Pinagtataka ko lang, bakit may lumitaw na kung ano-ano pinagsasabi sa akin. Wala problema, karapatan naman po nila yan. Hindi ko sila masisisi. Napanood nyo rin po yung Opo, dahil merong mga sinabi sa akin na taliwas sa totoong pangyayari. Pero yun lang, gando lang ako, ayoko nang humaba. Sa akin lang naman, wala akong dinamay na kahit isa o minasama na tao. Doon lang ako nagulat, bakit nung may lumabas, kung ano-ano na yung pinagsasabi hanggat sa marami na nadamay. Na hindi dinadamay dahil wala naman hong kinalaman. Yun lang naman po sa akin. Maraming po salamat. Kapag humaba, dahil ang intention ko na lang po dahil po sa anak ko. Sana po igalang na lang po din ng mga netizen na ayoko na magsalita tungkol ho dyan dahil ayoko na po humaba. Dahil baka pati ang bata, madami na rin sa kaguluhan ng bawat isa po sa amin. Ang intention ko lamang po ay mapabuti ang lagay ng anak ko si Angela. Yun lamang po. para hindi na umaba yung away. Opo, kasi ang mangyayari niyan, para na kami magsasabong niyan Apa. Wala naman ako ang intensyong iba, kundi ang makuha ng anak ko at may paggamot nang maibalik sa dating normal na pamumuhay niya. Nagugulat na lang ako bakit ang daming naglilitawan na laban sa akin, na ayaw ko na lang din pong patulan. Kung ano pang pinaniniwalaan ng mga ibang tao, nasa sa inyo na po yan. Simulat sa pool ng vlog po, kung ano yung sinasabi ko hanggang ngayon, yun pa rin po yun, walang nagbago, kaya wala akong ibang itinatago. Yun lamang po. Tama tayo, bali sa kapakanan na lang ni Angela, ano po? Opo. Kasi kung papatulang ko pa po, lalong hahaba. Mawawala tayo sa focus ng pagpapagamot kay Angela para gumaling siya. Tama. Tama po. Sige tayo, thank you po. Sige po, maraming salamat din.